Maraming salamat. Hindi po tayo basta-basta tumatanggi. Subalit ayoko pong maging pabigat. Hindi ko po ginampanan yung papel na pabigat mula bata ako hanggang ngayon. At wala ho akong planong simulan. At I recognize yung inyo pong generosity and yung graciousness. Pero magsisikap po tayo. Marunong naman tayo magtrabaho. Basta meron na po tayong pamasahe, sisikapin ko pong maikot kayong lahat upang makadaupang palad at magpasalamat. At yung mga kaibigan natin dyan sa Estados Unidos, sa New York, sa California, ang problema lang, ngayon pwede ko na maikwento, Maharlika. Punta ako dyan, ako'y na-detain ng immigration And pagka tinatanong mo kung anong dahilan, wala naman silang maibigay na dahilan. So, I'd like to think that it's something politically related. Kaya lang, yun nga, hindi ko ugali yung pabiktima ba, yung nagpapaawa, yung ako yung biktima at ako yung na-detain. I've been detained there twice for no apparent reason. And was released eventually dahil nga wala naman silang maikaso sa akin at wala talaga akong kaso. Hinaras lang ba? Hinasel lang po pagpasok ko dyan. I know. So alam na alam ko po yan mga kababayan. So nakakadala din Attorney Vic na hinaharang ka ng wala namang dahilan. But I hope magkaroon ng changes yung treatment sa'yo in the future, na hindi ka na ma-detain. Sana dahil yung una, 1.5 oras. Medyo tolerable pa, pero alam naman ninyong lahat na pare-pareho tayo, lahat ng tao sa lahat ng nationality. We only have 24 hours a day. And we value every minute of it. Nung i-detain sa loob ng immigration ng 1.5 oras, alam ko naman walang basihan, sige lang, naintindihan ko naman, border control, they have all the right to check yung lalabas at papasok ng kanilang bansa. Pero nung pangalawa na, nung ako ay nagpunta na ng California to meet you for our book signing, Maharlika, nitong January. January 2025. Ito hindi na biro, mahabang oras na ito Halos 3.5 o mag-4 na oras. Bawal magtelepono, walang kumakausap sa'yo, at hindi sinasabi bakit ka iniipit doon. Yung mga nakasabay ko, naubos na lahat sa kwarto, ako na lang natitira nagugutom, hindi ka naman basta makakain doon dahil nandun lang yung vending machine So ako naman confident, the worst that can happen back then, airport to airport, okay lang din, uwi ako sa aking pamilya, sa aking pamamahay, okay din yon. But nakakadala lang na sayang oras Sa Europe na lang tayo. Pagkakaroon tayong visa, wala pa akong visa Anyway, so yun po yung kwento. At least naikwento na rin ni Attorney Vic. Yun po yung nangyari, grabe. Naghihintay kami sa labas ng airport for, couple of hours. At wala pa siya. Kaya nga kinakabahan na ako. Baka ako naipabalik ng walang reason. But good thing, natuloy yung ating book signing. Very political, motivated, I believe. So anyway, Attorney Vic, So, ang gusto kong tanungin sa'yo, syempre umikot ka sa buong, not only buong Pilipinas, sa buong mundo. Ano yung parang tumatak sa'yo na mensahe ng ating isang kababayan o mga kababayan sa iyong pag-ikot na na-meet mo sila, nag-reach out ka sa kanila, yung mga hinaing nila about, sa bayan or pangarap nila. So, meron bang nagtatak sa iyong isipan? Meron. Ang pinakatumatak sa akin, Maharlika, napakarami pa rin mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas at nagmamalasakit sa kapwa nila Pilipino. At yung nakikita natin na ugly part of being a Filipino at yung ugly side ng Pilipinas, manipis na bahagi lang yan Unfortunately, sila yung nandoon sa position of power na sila ang nagsishape ng polisiya, maling polisiya, sila yung nagmamaneho ng ating, kumbaga isang barko tayo, isang bangka tayo, sila yung kapitan at sila yung pumipihit at nagmamaneobra kung saan tayo patungo. But napakarami, I think the majority of the Filipinos, matitino, mahal ang Pilipinas, may malasakit sa Pilipinas at maganda yung kanilang aspirasyon, pangarap at layunin pa rin. Manipis lang na bahagi yung talagang saksakan ng korap. Unfortunately, nandyan sila sa position of influence and power sa Senado, sa Kongreso, sa Executive Department. Yun ang nakakalungkot. Yeah.
So, that's good to know, ano? Talagang ang mga kababayan natin ay marami pa rin talagang makabayan at umaasa na mabago yung ating mahal na lupang Sinilangan. So, Attorney Vic, recently, 'di ba, yung ating pinaglalaban na buy scam, na tinatawag natin buy scam, ay naudlot na naman ang oral argument. So, pwede mo bang i-share sa ating mga kababayan, sa tingin mo anong dahilan kung bakit ito ay laging napopostpone? Well, unang-una, merong unang naging petisyon laban sa 2024 action ng gobyerno sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung pangingialam at pagkuha ng 60 billion pesos worth ng PhilHealth funds. Kinuha nila mula PhilHealth yan at yan nga ay dininig sa Korte Suprema. Nakita naman natin, narinig natin, napanood natin yung naging palitan ng mga kagalang-galang na hukom ng Korte Suprema at ng mga petitioner at ng depensa ng gobyerno. Talagang talo gobyerno. Hindi nila mapaliwanag at talagang there is no justification why they took the 60 billion pesos from PhilHealth and put it back doon sa Treasury, sa National Government Fund. Hindi nila mapagtanggol yon. This was 2024. Hindi na nila mapagtanggol yung unconstitutionality ng ginawa nila. Mas lalong hindi nila mapagtatanggol itong maanomalya, unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 budget. Kanya yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit lagi na po-postpone. Originally, April 1, 2, and 3 yung schedule for oral argument. It was moved to May 19 and then nagmosyon na naman ang gobyerno at sinasabi na i-consolidate yung panibagong petition. The question that is being asked sa akin at kay Congressman Sid Ungab, ano na ang nangyayari? Bagamat rinerespeto natin na yung kaso ay nakabinbin sa Korte Suprema at pinapahalagahan ko yung naging mabuting paalala ni Senior Associate Justice Marvic Leonen at pinaaral niya sa amin yung isang kaso, yung mga bagay na dapat naming pwedeng idiskurso sa publiko at hindi dapat idiskurso dahil ayaw naman nila ma-preempt yung kaso. Kaya lang wala kaming choice ni Congressman Sid Ungab, Marlica at mga kababayan sapagkat pinopospone nga ng pinopospone. Kami naman ay may pananagutan din bilang Pilipino at petitioner, si Kong Sid bilang halal na kongresista ng 3rd District ng Davao, kami ang nagsampa ng kaso, kami ang naglahad ng mga anomalyang proseso sa vice scam, kaya marapat din siguro na bigyan kami ng laya ng Korte Suprema na sagutin yung mga inquiry ng taong bayan kagaya mo, ano na ang estado nitong kaso 2025 national budget. Hindi po ito mapagtatanggol ng gobyerno at hindi nila maitatanggi na this is unconstitutional. And as a lawyer, I think the only reason why they keep on pushing for the resetting and the rescheduling of the hearing, pag ito ay na-desisyonan na unconstitutional, whether totally in whole or in part, meron tiyak na mananagot dito criminally and could be a ground for impeachment for signing, authorizing, and approving an unlawful piece of legislation which is now known as the 2025 General Appropriations Law, yung 2025 National Budget. Kanya, yun ang tinitingnan naming anggulo. Bakit napopostpone na napopostpone? Yeah. So, speaking of na pwede maging grounds for impeachment, etong nangyari dyan sa national budget kapag napatunayan, recently po ang kanilang campaign manager na si Toby Tiangco ay umamin na pinondohan talaga itong itong hakbang nila para i-impeach si Inday Sara ng 10 bilyong piso at ito ay idinaan nga dito sa pamamagitan ng pagbayad sa mga kongresista para pumirma dito sa impeachment ni Inday Sara. So nung narinig nyo for sure yung balita na sila ay umamin na talagang meron talagang puwersa para permahan at i-impeach Inday at kaya nga lumalabas itong mga ito dahil naramdaman nila during election yung protest vote na sa kabila ng pagigipit nila kay Inday Sara o sa mga Duterte ay nanindigan yung taong bayan na suportahan pa rin ang mga Duterte at katotohanan. So,
kumbaga, naglabo-labo na itong administrasyon, na parang sila mismo within their group ay nagbubukingan na, which is ito nga yung 10 billion na pinondo nila dito sa impeachment na ito and campaign. 'Di ba? Sa campaign nila itong 2025 midterm election. Ano pong comment niyo diyan? Well, yung naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco nung ito'y lumabas at nag-viral, agad-agad nung ating mga grupo ng abogado ay dinownload at preserve na yung video na yan. Nice. Because we will be able to present that pag nagpatuloy yung oral argument sa Korte Suprema and even in the bar of public opinion. Kung yung ating ipinakita mga blanco na 28 items diyan sa Bicameral Conference Committee report ay tinatawag nating slam dunk evidence, itong naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay magagamit at maituturing na smoking gun. Ito'y pagtutunay na talagang sinalaula ang pera nating mga Pilipino. Sinalaula yung 2025 national budget. And there is no denying. All we need, what we're pushing for right now is for the continuation of the hearing so that there will be a finality, a conclusion, magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Pareho yan, nakaabang din kami doon sa 60 billion pesos na PhilHealth funds, Maharlika. Kung ano ang magiging hatol ng Korte Suprema at malamang yan ay unconstitutional nilang sasabihin yung ginawang pag-transfer ng pondo. Ganon din dito sa 2025 national budget. Ripe na yung daan para magsampa ng impeachment. At malinaw din naman simulang-simula pa lamang na dapat ang pinakamataas na budgetary allocation ay ang edukasyon. Pero itong 2025, hindi education sector ang binigyan na malaki na highest budget priority. Ang binigyan yung public works. Doon pa lamang maiipit na sila. At nakita natin kung paano talaga sinalaula itong ating 2025 national budget. But we'll wait yung doon sa magiging resulta ng hearing doon sa PhilHealth, 60 billion na pinakialaman ng national government. At syempre, itong hearing sa national budget natin for 2025. And I hope with a new set of congressmen in this 20th Congress, pati senador, sana naman ay maayos na yung pagpapasa ninyo ng pinakamahalagang piece of legislation every year, yung ating taunang budget. Ito na naman, pagbukas ng Kongreso, within 30 days after the SONA, ay isusumite ng Executive Department yung kanilang panukalang budget for 2026. Bantayan natin. At meron na tayong mga bagong alyado at mas marami sila ngayon diyan sa Kongreso at diyan sa Senado. Sana naman wag nilang biguin ang mamamayang Pilipino, wag silang maging instrumento na salaulain uli ang ating taunang budget, ang pera ng mamamayang Pilipino. Wag na nilang hayaan na maulit yung ginawa ng Vice-Cam na nagpasa ng blanco mga Bicameral Conference Committee report at nagpanukala ng illegal, immoral, invalid at unconstitutional 2025 budget. Attorney Vic, sa tingin mo ba yung pag-amin ni Congressman Toby Tiangco na talagang maimpluwensya ang administrasyon, ang presidente para sa pagpapa-impeach kay Inday Sara ay magagamit ito just in case na matuloy itong impeachment trial kay Inday? Yung sa pag-amin niya, alam mo personally, Maharlika, bilang abogado, bilang Pilipino, bilang maisog, yung bagong set ng senador for the 20th Congress, hindi naman sila bound noong rules ng 19th Congress. Bago na ito basura na, kumbaga functus officio na. Yung 19th Congress, hindi na sila bound o saklaw. Kung ano man ang rules ng 19th Congress, 20th Congress ito Dapat yan, on its face, i-dismiss Huwag nang i-junk na, ibasura na. May pag-amin na yung impeachment complaint, unang-una hindi ito yung verified impeachment complaint required by the Constitution. Babalik na naman tayo doon sa hinihingi ng hakbang ng maisog, yung to uphold, defend, and respect the Constitution. Pagkatapos niyan, inamin mismo ng campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Tiangco kung anong nangyari at sinabi naman niya na yung impeachment na yan, talaga namang may mga pangakong pera. Pagka ikaw ay motivated by money, that is corruption. Kahit anong tingnan mo, kahit anong paliwanag mo, corruption yan.
Hindi yan dahil valid yung mga isinisigaw ng pumirmang 215 originally na congressmen at dumami na. Ngayon, inaamin na mismo ng miyembro ng Kongreso na sila ay motivated by money. They were powered by money, unfortunately, money of the Filipino people. So, bilang isang abogado, sa tingin mo, madidismiss itong impeachment proceeding dahil dun sa mga kadahilanang nabanggit mo? At papaano mapadismiss ito based sa legalities? On its face, pwedeng magdesisyon ang Senado sitting as an impeachment court na tainted, malinaw, tainted, dungis na dungis itong impeachment complaint sa sinabi sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Malinaw yan, dungis na, ang dumi-dumi. At nakita naman na ang talagang motivation ay kwarta, ay pera ng mamamayang Pilipino. Uulitin ko, corruption yan. Ang impeachment complaint, napatunayan na, alam naman natin ang usap-usapan na nun na ito ay powered by money. At may pangako, may bigay ng pera, may suhol. Ang ginawa lamang paglabas at naging hayagan, statement o pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay pagkumpirma sa matagal ng nalalaman ng higit na maraming Pilipino. Yes. So, in connection dyan, sa impeachment ni Inday, nung like I think a day or 2 days after, biglang after ng result ng election at ang party list ni De Lima ay nanalo. Then nagbigay ng pronouncement itong si Romualdez, si Speaker Romualdez, na kukunin niya as prosecutors, one of the counsel isa sa mga counsel itong si De Lima, actually at saka si Chel Jokno. So, actually, bago in-announce, after a day yata, nung in-announce yan, na overturn yung kaso ni De Lima, di po ba? So, ano yung, mo dito? Ano yung reaction mo dun sa pagkuha dito sa dalawa, kay Jokno at kay De Lima? Then, after a few days na overturn yung kanyang kaso at pwede siyang ipa-aresto ulit, tama ba? Again, unang-una sa impeachment. Yung naging pahayag ay hanggat ikaw ang namumuno ng 19th Congress. Pagpasok ng 20th Congress, maaari at sana ay magkaroon ng bagong speaker. Pagka may bagong speaker, may bagong panantayan yan. Magkakaroon ng bagong opisyal, ang mababang kapulungan, magkakaroon ng bagong rules na kinakailangan din ay i-ratify ng Senado. Kasi rules nila pareho yan Diba? So, hindi pwedeng magsiguro na kikilalanin ng 20th Congress, lalong-lalo na ng Senado, yung rules of the 19th Congress. Nandyan si Congressman si Senador. Senador na. Usay na abogado, nalalaman niya yan. At alam ko, sisilipin niya yan, na hindi sila saklaw at hindi maaaring igiit na yung rules prevailing nung panahon na pinalusot yung maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay siya rin magiging rules of procedure na gagawin at obserbahan sa gaganapin na impeachment trial. At ako naniniwala, tainted nga, napakadungis at dungis na dungis ng korupsyon itong impeachment complaint. Mahalaga yung papel na gagampanan ng ating mga senator judges sitting as an impeachment court. Dapat hindi sila pumayag na ipagpatuloy ang pagdinig sa isang marumi at madungis at tainted na impeachment complaint. Otherwise, tainted na rin yung magaganap na pagdinig. Tainted yung procedure. Pati yung mga bagong halal, sariwang-sariwa yung mandato nung tinanghal na 12 senador, matitaint din yan na nagpapagamit dito sa maanumalyang impeachment complaint. Kaya dapat yan, sa tingin ko, all things being equal, objectively, dapat yan ay hindi bigyan ng due course ng Senate sitting as an impeachment court. Dapat yan ay ibasura at hindi na dapat sayangin ang bawat sentimo na gugugulin sa pagdinig sa isang marumi at tainted at corrupt-ridden impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat napakaliit ng ating fiscal space, Maharlika. Napakalaki ng budget gap, ng budget deficit.
pipilitin pa natin itong impeachment case na alam naman natin maanumalya, inamin na ng campaign manager mismo ng alyansa na yung pagpirmang yan ay pera. Buti sana kung pera ng mga private money ng opisyal ng mababang kapulungan. Pera naming mga Pilipino yan, pera natin mga Pilipino yan. Kaya may karapatan tayo magsalita. May karapatan tayo magpahayag ng ating hindi pagsang-ayon sa pagpapatuloy ng Juan na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Now, if they really think that she should be made accountable doon sa mga ibinibintang sa kanya, hindi naman lahat tapos na eh. They just have to wait for another year and they can institute a better and more truthful and an honest-to-goodness impeachment complaint kung meron mang basihan. Yeah. So, Attorney Vic, ang nangyayari ngayon, balik ako dito sa COMELEC, ano? May issue ng pandaraya, 'di ba? May maraming nagsasalita na diyan. May mga nakita si Attorney Glenn Chong diyan at yung mga yung ibang mga poll watchers. So, marami rin mga nakita natin na nagkaroon ng vote buying. So, anyway, so ngayon ang ating Duterte Youth at yung BH party list ay sinuspinde yung proclamation dahil ito daw ang mga party list na ito ay may mga nakabinbin na kaso, lalo na itong Duterte Youth. Sila ay sa tingin namin ay pinag-iinitan ng administrasyon at ng COMELEC. Kaya ako nabanggit yung mga discrepancy kanina at yung mga vote buying kasi ang dami mga politikong nakita namin sa social media na nakalantaran yung kanilang pangalan na nag-vote buying pero hindi naman sinuspende yung iba doon na mga nanalo ang kanilang proclamation. So dito sa issue ng Duterte Youth at ng BH Bagong Henerasyon Party List, anong sa tingin mo ang nagiging motibo or tama ba na isuspend sila? Grabe yung pagiging bias at unjust ni Chairman George Garcia, ni Chairman Technical Glitch. Yeah. Kapagkat malinis yung pagkapanalo ng Duterte Youth, 2.3 million votes. At yung kanilang pagkakaproklama, hindi na dependent yan sa technical glitch, dapat yan iproklama. At unfair na hindi iproklama dahil daw may kaso. Kung may kaso yan, kahapon ko pa ito diniskurso, Maharlika, dito kay George Garcia, kung may kaso yan, bakit pinaupo noong 2019? At yung sinasabing kaso ng Duterte Youth stemmed from a complaint by a left-leaning party list also way back 2019. 2019 nakaupo na ang Duterte Youth eh. At kung sakasakali na yan ay carried over sa 19th Congress, bakit nakaupo ang Duterte Youth sa 2022 election? At bakit mo pinahintulutan na sila ay mag-qualify as a party list group ngayong 2025? Ngayong nanalo ng 3 upuan, sasabihin mo suspendido ang proklamasyon at meron ka pang propaganda na hindi ibig sabihin sila ay hindi nanalo, kundi hindi lang sila ipoproklama. Ganon din yun. You have just frustrated the will of the Filipino people. 2.3 million votes. Huwag mo na kaming budulin. Parte ito ng makinarya ng pambubudol. Sinabi niya, hindi raw sinasabing hindi nagtagumpay ang Duterte Youth. Talaga nagtagumpay yan. Malinis yung panalo niyan. Walang ayuda yan eh. Walang akap yan, walang ayix yan, walang vote buying yan eh. Bakit hindi mo iproklama? Dapat yan iproklama mo. Ganon din yung sa bagong henerasyon ni Congresswoman Bernadette Herrera na nakakuha ng isang seat na may 319,000 votes yata. Very unfair itong nangyayaring ito. Samantalang yung recent development na sinabi mong in-overturn of appeals, yung naging decision, bakit yung prinoklama mo? Yun may conviction yun. Malinaw yun. And I have nothing personal against that lady. Akin lang, objectively, kung ang pinag-uusapan mo yung may kaso, bakit yung tao na ang kaso'y in-overturn ng Court of Appeals at merong malinaw na conviction, prinoklama mo? Samantalang itong sa Duterte Youth, wala namang kaso ito, walang basihan. Ganon din yung sa bagong henerasyon party list. Kaya ang nakikita ko rito, Maharlika, pilit pinahihina yung mga puwersa na tunay na magsisilbi sa bansa. Imaginein mo ang itsura
ng mababang kapulungan kung nandyan yung 3 representante ng Duterte Youth. Lagay mo na dyan yung BH party list. Yung 3 regular congressmen ng Davao, District 1, 2, and 3, isama mo dyan ang may prinsipyo din na kongresistang Richard Gomez, si Goma. Yeah. More than 10, baka nga umabot ng 20 na kongresista ang kayang lumaban at manindigan para sa tama. Ayaw nila yun. Sapagkat gusto nila, kagaya nung 19 Congress, kung anong gusto nila, lusot lang ang lahat. Yeah. So, malinaw talaga na sobrang unfair itong nangyayari dito, no, sa COMELEC. Kaya naman, actually ako natutuwa ako dahil ang dami na rin po nagsasalita, Attorney Vic, regarding sa dayaan na ito. At now, ito ang Duterte Youth. Now, itong BH party list. So, talagang kitang-kita na tina-target ang ating mga ang ating mga kakampi ng bayan, actually, kakampi ng Pilipino. That is why, Marlica, isingit ko lang. Ang lagi kong kahapon pa, sinasabi ko nga, while we are discussing the case, the unfair treatment that was given to the Duterte Youth Party List at saka kay BH Party List, sana sila rin ay mag-ingay at hindi lamang yung Maharlika, hindi lamang yung Attorney Vic Rodriguez. 2.3 million Filipinos ang bumoto sa Duterte Youth. 300,000 ang bumoto sa BH Party List. That's 2.6 million. And you just have to get your acts together. Bahagi naman ng karapatan natin gumawa ng isang payapang pagkilos at maaari namang magprotesta dyan sa harapan ng Commission on Election at panagutin si George Garcia. Bakit mo ayaw iproklama itong dalawang party list na wala namang daya ang pagkapanalo nito at hindi mo mai-attribute sa technical glitch yung 2.3 million boto ng Duterte Youth? At yung mga kinatawan nito, mga scholar ng bayan, galing sa UP, galing sa Philippine National Police Academy, galing sa Philippine Military Academy. Mararangal na tao ito, ating paupuin sa Kongreso. Bakit pinipigil ng isang tao na nagngangalang George Garcia? Wala kang mandato, ikay appointed lamang ng kasalukuyang administrasyon. Itong mga ito, may mandato. 2.3 million votes, yung isa 300,000 votes. Yeah, grabe. So, harap-harapan ang pangbubudol na naman sa ating bayan. So, balikan ko yung impeachment, Attorney Vic. Yung binanggit ni Inday na handang-handa na siya dito sa impeachment trial at sabi nga niya, gusto niya ng ang ginamit niyang word ay bloodbath sa impeachment hearing. Kumbaga, talagang bakbakan. Pero yung ibang mga ayaw sa mga Duterte, mangilan-ngilan lang naman yan, at katulad ni De Lima, nililiteral yung ibig sabihin ng bloodbath. Madugo daw ang, gusto daw ni Inday Sara ng madugo na labanan doon sa impeachment. So ano yung, alam naman natin si De Lima, matalino naman ito hindi lang niya siguro ginagamit yung utak niya dahil puno-puno siya ng bitterness or galit sa mga Duterte. At hindi lang siya, actually, marami pang iba, even yung spokesperson ng Malacanang, parang ganun din ang gustong tahakin na meaning, nitong konteksto na sinasabi ni Inday Sara. Ano mo dyan? Point of view mo? Well, nakakaawa sila sapagkat talaga namang masyadong manipis at napakababaw ng kanilang unawa. At sinabi na nga ng bloodbath, alam mo, figure of speech yan pero sinasabi rin at gamitin ko yung naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi naman, itong mga nagsasabi na literal yung bloodbath, mga anti-Duterte yan since birth. Since birth, Yun ang term ni Vice President Inday Sara Duterte. At lumalabas talaga na basta't lang may masabi ba, may masabi, kahit naman mali na yung kanila nagiging pahayag, pinapanindigan na lang. Pero tama yung kay Vice President Inday Sara. She's very confident. In fact, ang kanya nga, pag natuloy ito sa talagang trial, maganda rin yun. At mukhang yung sinasabi niyang bloodbath, meron siya talagang mga ebidensyang ilalabas na talagang ikasisisi ng kasalukuyang administrasyon. Andiyan mismong kanilang aliado, campaign manager nila nagsabi na itong impeachment complaint, power and driven by money, power and driven by suhol, by bribery. Pirma ka, may kapalit kang pera. Mismo, si Congressman Toby Tiangco ang nagsabi niyan. Hindi yan sabi ni Atty. Vic Rodriguez, hindi yan gawa
ni Maharlika. Yan ay sinabi mismo ni Congressman Toby Tiangco. Yeah. So, malinaw yan, mga kababayan, at na-educate kayo ni Attorney Vic patungkol dyan sa bloodbath na yan. Attorney Vic, papunta ako dito sa ICC, sa issue ni yung sa kaso ni Pangulong Duterte. So recently, yung prosecutor, yung chief ng ICC, I think kung tama yung pag-aalala ko, Karim, yung kanyang pangalan, ay nasangkot pala ito sa mga sexual scandal o sexual harassment. At bilang isang abogado, sa tingin mo, mayroon pa bang kredibilidad ang ICC na maglitis o mag-usig sa katulad ni Pangulong Duterte na in the first place ay kinidnap siya, ay pinagkanulo siya ng gobyernong Marcos dito sa ICC o sa Banyaga. Ano sa tingin mo yung impact nitong pagkasangkot ng kanilang chief? Talagang wala ng credibility magdinig ang ICC. Unang-una, if they are really a court of law, dapat re-respetuhin nila yung karapatang pantao ng mga nandoon sa kanilang facilities. Nakita naman nila na hindi sang-ayon sa kahit na anong batas. Batas dito sa Pilipinas at batas sa international, yung ginawang pangingidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi maaring isa kang court of law, ikaw yung nagpapalaganap ng illegal means of effecting an arrest or in securing the physical presence of somebody that is accused before you. Wala ngang kaso yung tao Wala hong kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Alam naman nating lahat na yung criminal law is jurisdictional, meaning kung saan ka inaakusahan na nakagawa ng krimen, dapat naroroon yung kasong laban sa'yo. Wala pong kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kung wala siyang kaso dito sa Pilipinas, kung saan, dito raw naganap yung mga extrajudicial killing ng kanyang kapanahonan bilang Pangulo. Yung iba naman as far as when he was still the mayor of Davao. Wala siyang kaso sa Davao. Wala siyang kaso sa NCR dito sa Metro Manila. Lalong wala siyang kaso sa kahit na saang sulok ng Pilipinas. Kung wala kang kaso dito sa bansa kung saan merong jurisdiction sana yung criminal law na ipinapatupad, lalong wala pong kaso si Pangulong Duterte sa The Hague. Lalong walang jurisdiction ang The Hague. Wala pong kaso Pwede ka bang bistahan? Pwede bang magdinig sa isang kaso na hindi naman existing? Kaya dapat yan ay pauwiin na sa lalong madaling panahon si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yeah. I think nakikita naman ng mga mahistrado dyan sa ICC yung ginagawang payapang pagkilos at pagpapahayag ng suporta ng mamamayang Pilipino dyan sa Europa kay Pangulong Duterte. At kung sila ay magiging very objective, ito'y pala isipan sa kanila. Is this the person that be accused of a very, very serious crime? Mahal na mahal ang kanyang mga kababayan, nagtitipon-tipon sa labas ng ICC at nanalo overwhelmingly bilang mayor ng Davao City, yung lugar kung saan sinasabing laganap ang extrajudicial killing. Kung magiging patas at objective ang mga maestrado ng ICC, dapat ito ay bitawan na nila. At pwede naman yan na di ituloy niyo yung pag-iimbestiga at pagdinig, and later on, if there is really a ground, mag-issue kayo ng panibagong warrant. Pero ngayon, walang warrant nandyan. Ano ang pinapakita ninyo? Kayo ay instrumento ng pagpapalaganap ng injustice sa ating kapwa Pilipino. Yeah. So